Isang banyaga, huling-huli raw ang kiliti, panlasa ng mga Pinoy. Baka siguro raw na authentic Mediterranean cuisine ang matitikman sa tindahang ito sa Cainta, Rizal. Ang mismong may-ari kasi Persian by blood pero Pinoy by heart. May pambatong roasted chicken biryani rin daw ang stall na ito sa Cainta. Authentic daw ang lasa ng pagkain dito. Ang may-ari kasi isang Persian. Meet the 33-year-old architect at business owner, Bob. Galing sa bansang Iran ang mga magulang ni Bob. Kinailangan nilang umalis doon dahil sa nangyaring giyera. Kaya si Bob dito na ipinanganak at lumaki sa Pilipinas. Ako tsaka kapatid ko, yung na-embrace namin yung culture ng pagiging isang Pinoy. Dahil since dito na kami lumaki, dito na pinanganak, hindi namin naisip na parang bumalik ulit sa Iran. So, we embraced it with all our hearts. Kahit na hindi lumaki sa Iran, iminulat pa rin sila ng kanilang mga magulang sa mga tradisyonal nilang pagkain. Sunday lunch, my mom, my dad, my sister and I would have lunch together. Ako yung in charge sa charcoal, magluluto ako ng kebab or yung lamb chop. Dito siya nagkaroon ng ideya na gamiting inspirasyon ang kanilang pinanggalingan para sa itatayong negosyo. Nagsimula silang magbenta ng Mediterranean dishes sa isang maliit na take-out stall sa tabi ng highway sa Cainta. We are lucky kasi yung mga kababayan natin, they embrace this concept. And to the point na ang dami mga pumunta, when they order from us, they eat, they would tell us na, you know, naalala namin nung nasa Saudi kami or, you know, when we were working in this type of country. So, it's heartwarming how they embrace this business. Ang sekreto raw ng authentic na lasa ng kanilang mga pagkain, ang mga ingredients na ginagamit galing pa raw sa ibang bansa. Hello! Today, pakita po natin kung paano namin ginagawa ang aming bestseller na Chicken Roast Biryani Delight. Gumagamit sila ng 12 herbs and spices sa pag-marinate ng manok. So we leave this one for 24 to 36 hours para noot na noot ang lasa bago natin ilagay sa charcoal. Matapos i-marinate, iluluto ang manok sa uling ng 2 oras. Mabibili ang Biryani Roast Delight sa halagang 290 pesos. May isang buong manok na may kasama pang biryani at saffron rice. Well, ma'am, ito po yung in-order niyo po kanina. Yan in-order ka para sa akin? Yes, yan yung special Biryani Roast Delight. Yan ang binabalik-balikan ng aming mga suki. Laki naman nitong order na to. Yung ba in-order ko? I'll give you the half para enjoy. Oh, ma'am, tingnan niyo po, ma'am. Oh my goodness. Parang next week na ako kakain ulit nito. Sa laki nitong... Yan, turuan mo na lang ako na how to eat this. Well, the right way. Yeah, the right way kasi what we do, we always enjoy our meals with homemade Greek yogurt. Kakainin mo na yan. Ganyan ba yan? Ba't may dessert? Hindi ba ito dessert? Ang dami. Ganito naman. Ang laki naman na ito. Ayun mo lang ba? Ang sarap nito, ha? Yeah, that is SAR. That's authentic Greek yogurt. This is very healthy. Very healthy. Tignan na natin itong chicken. Chicken. Now we have our homemade cilantro sauce po. Purely cilantro, saffron po siya, turmeric. Sarap. So it plays with your palate. Yan. Opo. Hindi ko alam kung ano uunahin ko. Ang lambot ng chicken. Sobra siyang malasa. And even the rice and the sauce. Wala kang ketchup ngayon. Ito muna. Wala kayo. Ito pala ang mga authentic. Oh. What we use is spring chicken and even yung mga spring chicken. Ang rice namin is basmati rice, imported from India pa po yan. Talaga? Opo. Yung patatas nyo, saan galing? Nagsimula ang kanilang negosyo, Disyembre noong nakaraang taon. Sa loob ng 7 buwan, naging maganda raw ang pagtanggap ng mga Pilipino sa kanilang pagkain.
Well, I can generally say every 2 to 3 days nagde-deliver, nagre-restock kami ng mga chicken, ng beef. So, in a day, more or less nasa mga 80 to 90 chickens a day po nabebenta po namin. 5-digit po yung income niya per month. Pero may problema dahil nga nasa tabi ng kalsada, nagiging dahilan daw ng traffic ang kanilang pick-up stall. Napatawag na raw sila sa munisipyo, hindi lang isa kundi 3 beses. Nung nag-pick up na yung aming munting negosyo, nakilala na si Donaire, yung foot and vehicular traffic. To the point na may mga nagpo-park along the road, naka-hazard, it created traffic along this Ortigas Avenue extension. May mga complaints sa neighbors, so nakiusap kami, nakisuyo namin, pasensya na. Kaya bilang solusyon, dito lamang nakaraang buwan, nagbukas na sila ng dine-in dahil sa natanggap na suporta mula sa mga Pilipino. Isa na ngayong full-blown restaurant ang dating maliit na pick-up stall. Dinagdagan na rin nila ng iba pang authentic Mediterranean dishes ang kanilang menu. At dahil licensed architect si Bob, siya na rin ang nagdisenyo ng kanilang restaurant. Pero ang inspirasyon niya raw talaga at dahilan sa pagtatayo ng restaurant, walang iba kung hindi ang pinakamamahal na ina. Habang lumalaki po kami dito sa Pilipinas, pero yung authentic passion nung nanay ko po sa pagluto ng mga authentic Mediterranean cuisine, nandun pa rin sa bahay namin. So, nakita ko po yung hilig ng mama ko sa pagluto. So, nangako po ako sa kanya na one day, we'll start a Mediterranean concept na para i-share po natin sa ating mga kababayan kung ano yung authentic Mediterranean cuisine. Sa negosyo, sugal ang magpakilala ng bago, lalo na kung hindi ito ang nakasanayan ng tao. Pero kagaya ni Bob na pinanghawakan ang pagiging authentic, basta't magpaka-totoo lang sa mga parokyano at maging tapat sa ginagawa mo, hindi malayo makuha mo rin ang kiliti ng mga tao.